Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Happy Sabat sa ating lahat. Sa araw na ito ay meron na naman tayong pagninilay-nilayan na salita ng ating Bisaya nung siya ay pumarito sa lupa upang may papakita sa tao ano ang dapat gawin, kung sino ang dapat na sundin, at kung ano ang nararapat na gawin ng tao upang masunod niya ang kalooban ng ating Ama. So, ang ating pagninilay-nilayan ngayon, mga kapatid, ay ang nakasulat, ang sinabi ng ating Misaya sa huling mga yugto ng kanyang buhay bilang nagkatawang tao dito sa chapter 26 ng Matthew or Matityaho sa Hebrew. Matthew chapter 26 verse 36 tayo mag-umpisa sa ating pagbabasa, mga kapatid. Ito ang nasusulat. Then Yahushua went to the disciples to a place called Gethsemane. When they got there, Yahushua said to his disciple, "Stay here while I go and pray over there." Then he took Kappa or Peter and the two brothers Jacob and Yohanan, or si Santiago at saka si John, with him. Suddenly Yahushua became very distressed and troubled. Then Yahushua said to them, "My soul is deeply grieved to the point of death. Wait here and keep watch for me." As Yahushua walked away a little further, he fell on his face and prayed, saying, "My Father, if it is possible, take this cup of suffering away from me. Yet not my will, but whatever your will is." When Yahushua came back to the disciples, he found them sleeping. He said to Kappa or Peter, "Could you not stay alert for 1 hour with me? Stay alert and pray, so that you will not give in to temptation. Remember, your spirit is willing, but the flesh is weak." Yahushua went away a second time to pray. He said, "My Father, if there is no other way, and I must suffer, then let your will be done." When Yahushua returned, he found them sleeping again. Their eyes were so heavy that they simply could not stay awake. Yahushua left them and prayed the same prayer once more. Then he came back to the disciples and said to them, "I say that you are still sleeping and resting now, but look, the time has come. The Son of Man is betrayed into the hands of the sinners. Get up, let's go. The one who has betrayed me is already here." Hallelujah. So dito, mga kapatid, dalawang punto ang ating pag-uusapan. Excuse. Dalawang
sitwasyon ang ating pagninilay-nilayan. Una, itong sa party ng ating Misaya. When our Messiah realized that the time has already come, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, samahan niyo ako. Pupunta tayo sa isang lugar. Dahil alam ng Messiah na malapit na ang panahon na maipapatupad ng Ama ang kanyang pakay, ang kanyang kalooban upang maisasalba at isasalba ang sangkatawan. Hallelujah. Kaya dinala niya o niyaya niya ang kanyang mga disciples na pupunta sa isang lugar na tinatawag nilang Getsemani. At doon niya gagawin ang pakikiusap sa Ama. Ito'y nagpapakita sa atin, mga kapatid, na even to the very end, ang ating Messiah ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanyang task. Nagpapahalaga sa tinatawag nating paglingap. Bakit nasasabi natin ito, mga kapatid? Dahil gustong ipakita ng ating Messiah sa kanyang mga disipulo kung paano niya sinusunod ang utos ng Ama. Paano niya ipapakita sa kanyang mga tagasunod ang tinatawag na obedient and the obedience. Okay. So when he was there, and when they are in the place of Getsemani, sinabihan niya ang mga apostoles na dito lang kayo mag-aantay. At dinala niya ang tatlo kung saan siya pumupunta pa sa lugar kung saan siya mananalangin. Napansin niyo ba, mga kapatid, sa ating binasa yung panalangin ng ating Messiah? Pinapakita ng ating Messiah na may isang individual, the supreme being, the highest rank, the highest of the highest, na kailangan niyang kausapin, kailangan niyang isumbong, kailangan niyang ipaparating ang kanyang nararamdaman. Bilang nagkatawang tao, ang ating Messiah, nakakaramdam din siya o ipinapakita niya sa mga tao na sa nakapaligid sa kanya, sa kanyang mga witnesses, na bilang nagkatawang tao, meron din siyang nararamdamang kaba, takot, pangamba sa mga mangyayari
sa darating na pangyayari. Dahil mula't simula nakikita na niya iyon, kaya nga siya pumayag, kaya nga siya nag-obey sa utos ng Ama. Kahit nakikita na niya yun, sinusunod pa rin niya. Ngunit nung pag-uusap ng Ama at saka ng Anak sa sa kaharian, I really believe hindi natatakot talaga ang Misaya, kahit kitang-kita niya paano siya patayin, paano siya papahirapan, paano siya kukutsain, paano ang trato sa kanya ng mga tao. Okay? Lalong-lalo na sa adversary. Okay? Kitang-kita niya. Ngunit dahil siya'y obedient, dahil siya'y masunurin, ginagawa niya. Ngunit nung siya'y nagkatawang tao na, dito niya na ipaparamdam sa tao na merong ganyang feelings, merong ganyang pakiramdam bilang tao. Di ba? Sabi niya sa kanyang ama, sabi niya sa Ama, dito sa verse 39, sabi dito, as Yahushua walked away a little farther, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, take this cup of suffering away from me. Yet, not my will, but whatever your will is. Sa ibang translation, but let your will be done. Nakakaramdam siya ng takot sa paparating ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Sino ba naman ang hindi matakot, mga kapatid? Inakikita niya paano siya aalis, pustahin, paano siya bastusin, paano siya pagsamantalahan ng mga hindi, ng kapwa niya Hebrew, ng kapwa niya Hudyo, paano siya mamamatay. Hindi madali, mga kapatid. Kahit sino man sa atin, kung ating makikita kung ano ang kakahihinatnan ng ating mga ginagawa, o kung makikita natin paano tayo maghihirap at papahirapan, kahit gaano pa tayo katatag, kahit gaano pa tayo maisog, katapang, darating ang punto na tayo'y mangamba at tayo'y natatakot. Ngunit ipinapakita din dito ng ating Misaya na sa kabila ng takot, sa kabila ng kaba, ipinapapairal pa rin niya ang kagustuhang sumunod. Kagaya ng sinabi ni David sa Psalms, na sinabi ni David, I delight to do your will. Ako'y nagagalak, Ama, natutuparin ang inyong kalooban. Hopefully, mga kapatid, ito ang ating maisa sa puso. Ito ang maisa sa buhay natin, sa ating mga buhay in this present time, na kahit gaano kahirap ang ating
haharapin bilang isang mananampalataya, bilang isang mananampalataya sa ating Elohim na nagsisikap na masunod ang kanyang kalooban, na masasabi natin, let your will be done. Kahit gaano kahirap. Kagaya na lang ng pangyayari hundreds of years ago or thousands of years ago, when the time ng tinatawag ng mga theologians na Dark Ages, sa panahon ng mga Maccabis, sa panahon ng paglalahad ng mga Hebrew Israelites na nagsusulat ng mga pangyayari, panahon ng Maccabis, panahon nila ni Sirach, panahon nila ni Tobit, panahon ng Dark Ages na tinatawag. Ang mga Israelita ay hindi bumibitaw, mga matatatag sa kanilang paniniwala at pananampalataya sa ating Elohim, sa ating alahayang. Kagaya na lang ng isang pangyayari sa Book of Maccabees, second Book of Maccabees, na merong ina at may 7 anak na namumuhay bilang matatag, masunurin, at ipinapamuhay ng buo ang Torah. At umabot sa punto na kagaya ng Misaya, dadanasin nila or they will face death because of their faith, because of their obedience, because of their obedience. Haharapin nila ang napakahirap na sitwasyon, lalong-lalo na itong ina ng mga magkakapatid, dahil siya ang pinapakitaan o sa kanya ipinapakita paano niya ipaglalaban ang kanyang pananampalataya sa kabila ng pagtuturture, sa kabila ng kapighatian, sa kabila ng paghihirap. Alam nyo mga kapatid, kung may time din kayo na magbasa sa Book of Maccabees, Book of Maccabeo, nandyan yan sa mga Biblia na nahahawakan ngayon ng mga Katoliko, ng mga Roman Catholic Church or members, na hindi madalas na binabasa, I believe. Dahil yun din ang gawain ko noon. Nandyan yan, nakapaloob sa isang libro na kumpos. Nandyan yan sa Biblia, pero hindi mabuklat-buklat at hindi mabasa-basa. Kaya pag may time tayo, magbasa tayo, dahil yung mga experiences, paano ipinapakita dyan ang pagiging matapat, matatag at masunuring children of Elohim na tinatawag. Biro nyo mga kapatid, ikikwento ko na lang sa inyo. Biro nyo nung ibinaba ang utos ng hari sa kanilang kapanahunan na yaon. Hindi nila sinunod ang mga kautusan ng hari, ng tao. Naalala ko pa nga, ito ang isa sa mga nagiging
sanhi ng merong nangyaring kaguluhan doon sa loob ng OHC for the second time na ba yun or first time? Second time na yata yun na tinatalakay nga ni OHC yung Book of Maccabees na yun. At sinabi doon dahil sila'y gustong pakakainin ang ipinagbabawal na pagkain ng baboy, ng karne ng baboy, na sinabi nga ni OHC sa congregation, sa mga nandoon sa Zoom, na tinatanong si Rowie, si Brother Rowie, kami kung kakain ba daw din kami ng baboy para lamang sa kaligtasan ng buhay. Dahil kung hindi kakain, papatay. Inihambing niya yung paglalahad doon sa Book of Maccabees dito nga sa isang ginang, dito nga sa isang ina na ipinapakita sa kanya gaano ang kanilang pagpapahirap sa kanyang mga anak. Ngunit mga kapatid, unang anak na pinahihirapan at pinatay, kinumpronta sila eh. Susunod na ba kayo sa utos ng hari? Ngunit nagmamatigas pa rin ang ina. Nagmamatigas kahit yung mga kapatid na nakikita nilang pinapahirapan muna pa bago pinatay ang kanilang mga kapatid. Hindi basta-basta ang pagpapahirap, hindi basta-basta ang torture na dinanas ng magkakapatid. May inilublob sa kumukulong mantika bago pinatay. May nilalaplap ang laman bago pinatay. Para lang ipapakita na gaano kahirap ang tumanggi ng utos ng hari. Ngunit ang mag-iinang ito, sinasabi at dinideklara ng mga ito ang katatagan ng kanilang paniniwala, ang kanilang pananampalataya sa ating mailikha, sa ating Aloha. Dahil they are believing that there is a supreme being, there is life after death in this mortal body. Dahil sila'y naniniwala na sa kabila ng kamatayan natin sa physical na kaanyuan ay may buhay na walang hanggan. Yun ang nagpapatatag sa kanila. Kaya yun din ang sinasabi ni Paul nung nababanggit natin ito sa last video natin. If we die, if we live to our layam. And if we die to our layam, with our layam, and to our layam. Na mabuhay, kung mamatay, nandyan tayo sa panig ng ating alayam. Susunod. Ang pagsunod, obedient to the will of our doing. So, ipinapakita dito mga kapatid, although hindi natin nababasa, hindi natin mababasa dito dahil wala tayong Biblia ng Catholic. Sorry sa oras na ito. Hindi natin kumbaga
hindi natin inaasahang may babanggit natin or may isasama natin dito sa ating paglalahad, sa ating pagtatalakay. Ngunit dito makikita natin, mga kapatid, dahil napakahirap bilang isang magulang, papatayin unti-unti, iisa-isahin, ipapakita sa iyo, iisa-isahin ang pagpatay sa iyong mga anak, para lang ipagpapalit mo ang iyong pananampalataya, para tingnan or ipapakita sa inyo gaano katatag ang inyong pananampalataya sa alahayam or sa tinatawag ng mga Griego na Diyos na pinaniniwalaan mo. Yun ang terminology na ginagamit ng mga hintil na yun, yung nagpapahirap sa mag-iinang yun. Ngunit hindi nagpatinag ang isang ina, hindi nagpatinag ang mga anak. Sinasabi nilang to the death. Our faith is to the death. Even. Hallelujah. Kung ikaw, kapatid, magbabasa sa paksang iyon at ilalagay mo ang sarili sa sitwasyong iyon, I really believe pagkatapos o hindi mo pa matatapos ang pagbabasa ng passage na yun, kung ikaw ay may puso na may pananalig sa kinalhayan, hindi mo pa matapos yun, tutulo na ang luha mo kung ilalagay mo ang iyong sarili sa sitwasyon na yun. Ngunit ang isang ina, ngunit ang mga anak, sila'y nagkakaisa. Ina, huwag tayong bibitiw. Yun ang pinakabuod eh. Ina, huwag tayong bibitiw kahit ang sinasabi naman ng ina, kahit anong mangyari, hindi namin ipagkakaluno ang aming pananampalataya sa aming alahayam upang sundin ang utos ng sinuman. Hallelujah. Kaya dito, mga kapatid, ubos nga, diba? Na ubos to the death na pinanindigan nila ang kanilang pananampalataya. Bakit? Kagaya ng sinabi ng mga apostolista ng ating Mesaya, katawang lupa lamang ito. It is a temporal body. Nakadestined na ito. Nakatadhana na ito na may kamatayan. Ngunit ang inihanda ng ating Elohim, ang inihanda ng ating Mesaya na kaharian, na siya kung paghaharian niya dito sa mundo, na ibababa ng Ama, ay walang katapusan. Walang katapusang kaligayahan. Walang katapusang kagalakan. Happily ever after, kumbaga. Kaya yun ang nagbibigay sa kanila ng motivation. Hindi tayo susuko. Ang kamatayang ito ay temporal lamang. Dahil sila'y naniniwala that after death of this physical body, there is a new life beyond na matatamasa. They will enjoy the life that longs. It will last forever. Hopefully, ito ang ating maiintindihan. Ito ang ating
palaging naaalala. Kaya dito sa sinasabi ng ating Mesaya sa Ama, nung siya nananalangin 3 bisis, sinabi niya, dahil bilang nagkatawang lupa, nagkatawang tao, nakakaramdam siya ng takot. Ngunit anong sabi niya? Hindi ang kagustuhan ko ang masusunod, kundi ang kagustuhan mo. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. This is the Son of Elohim na nagsasabi. Puguli mga kapatid, tayo rin sa ating kapanahonan ngayon. Hindi pa nga tayo dumating sa punto ng to the death na, kapalit na ang buhay. Mga trials na ating nahaharap ngayon, napapahintulutan ng Ama, hindi pa nga umabot sa ganun. Ang karamihan sa atin, tayo, aakman ang susuko, at marami na tayong iniisip, marami na tayong kumbaga regrets. Baka ang iba sa atin ang sasabi ng, bakit ganito Ama, bakit nangyayari sa akin ito, sumusunod naman ako sa pagsunod ko sa inyo, sa pagsunod ko sa inyong kalooban, sa pagsunod ko sa Torah. Mabuti pa nung nandun pa lang sa highway of life ng mga Christians. Dahil okay lang, magagawa ko ang lahat ng gusto kong gawin. Dito ang daming bawal, ang dami pang bawal, nahihirapan pa rin. Dumating ba sa punto na yun mga kapatid? Bakit may paghihirap pa rin? Bakit? Sabi ng Mesaya mismo, hindi madali. Narrow ang daanan patungo sa kaligayahan. Sigpit kung sa Bisaya. A very narrow road. At kukunti lang ang mga nakakatuklas at dumadaan dito. Hopefully sa mga prayer natin din mga kapatid, katulad ng prayer ng ating Mesaya, lahat isinasamo natin, gaya ng sinabi ng Mesaya dito, Ama, kung pupwede, iiwas mo na lang to. Ama, kung pupwede, iiwas mo na lang to. Itong cup ng paghihirap na to, kung pwede. Ha? Mesaya na yon. Nananalangin sa Ama. Ngunit sinabi niya, ngunit Ama, hindi ang kalooban ko ang matutupad, ang masusunod, kundi ang kalooban mo ang siyang matutupad. Ang kalooban mo ang siyang masusunod at susundin ko. 3 times. Paulit-ulit. Tingnan nyo mga kapatid, gaano ka-distress, gaano kahirap, gaano ang paghihirap, paano naghihirap ang puso at isip ng ating Mesaya sa panahon yun. 3 times siyang humingi o dumulog sa Ama. But 3 times din na sinasabi niya, not my will, but it is your will be done. Ama, Father, it is not my will, but it is your will be done. Hallelujah. Hopefully mga kapatid, ito din ang ating paninindigan. Ito rin ang ating sinusunod. But watch, ito
ang pangalawang senaryo na ating titingnan. Verse 14. When Yahushua came back to the disciples, he found them sleeping. He said to Kappa, or to Peter, "Could you not stay alert for 1 hour with me?" Nung unang bisis na siya lumayo, dumidistansya sa kanila upang makipag-usap sama, manalangin sama, nadadatnan niya ang kanyang tatlong paborito ba? Masasabi ba natin? Okay. Yung napipili niya na isasama niya. Nung nadatan niya, tulog. Watch list. Yung tatlong yun. Anong sabi ng ating Misaya? Hindi ba kayo pwedeng masamahan ako kahit 1 oras lang? Hindi nyo ba pwedeng mababantayan ako kahit 1 oras lang? Kahit 1 oras lang, hindi nyo ba ako masasamahan sa aking kapigatian? Kahit 1 oras lang, hindi nyo ba ako mabibigyan ng prioridad? Hallelujah. Sa oras ng kapigatian ng Misaya, sa oras na ito, kapatid, sa araw na ito, Sabat, baka, sorry for the word na gagamitin ko, pero ito ang gagamitin ko pa rin. Baka may audible voice na nagsasabi sa iyo, baka ang Misaya nagsasabi, bumubulong sa inyong puso't isipan. Hindi nyo ba ako mabibigyan kahit 1 oras lang na magiging prioridad sa buhay nyo? Hindi nyo ba ako mabibigyan ng 1 oras man lang upang makakasama ninyo? Hindi nyo ba ako mabibigyan kahit 1 oras lang sa araw na ito upang makapag-niid tayo? Hallelujah. Baka nagsasabi ang Misaya, baka nagsasabi ang Espiritu ng ating Ama sa bawat isa sa atin. Hindi natin alam. Hindi ko alam, mga kapatid. Kayo lang. Bawat isa lang sa atin. That the Spirit of our Alahayam said to our spirit, talk to our spirit, that or the voice of our Elohim said to our spirit that hallelujah. Could you not stay alert with me? Could you not stay 1 hour with me? Could you not give me a little while to talk with?
Ikaw lang, kapatid, ang makakasagot niyan. At kung sakali, yun man ang nararamdaman natin, mga kapatid, ito man ang ating naaalala, hindi ba natin mabibigyan kahit isang oras lang? Dito sa translation ito sa sinasabi ng Messiah, could you not stay alert for 1 hour with me? Or the Father itself said to us today, this moment, could you not stay? Could you not give to our alahayang? Could you not give 1 hour to make, hallelujah, and conversation and meditation with our Aloha? Hallelujah. Sino ba ang priority? Sino ba ang priority natin? Ano ba ang priority natin? Stay alert and pray. Yan ang sabi ng Messiah sa kanyang sa tatlong disipulo nito. Stay alert and pray so that you will not give into temptation. Remember, your spirit is willing, but the body is weak. Hallelujah. The flesh is weak. The spirit, our spirit is willing to have a union with our Father, with our Aloha. Our spirit is willing. Our spirit is very willing to have a union to our Father, to our Messiah. But our body, but our flesh is weak. That is why if our mortality is much stronger than our spirituality, malaki ang posibilidad ng temptation. Ang Messiah mismo ang nagsasabi, why we will fall into temptation? Because we cannot give our time, our priority, our best to our alahayam. Why our alahayam allows the temptation light or heavy? Because we did not give the very best. We are not giving Him as our priority in life. In our day by day, in our daily living, brethren, nabibigyan ba natin ng prioridad ang ating alahayam? Baka sabihin mo, oo naman, Brother Noli. Oo naman, kapatid. Very good. Excellent. Kasi yun din ang isa sa mga nagiging tanong ko sa aking sarili, mga kapatid. When the time of meditation, my question is, Father, did I give you my best for this day? Father, did I give you happiness? Did I give you the best in this day? Kaya sa aking panalangin, mga kapatid, hindi nawawala yung paghingi ko ng tawad.
paghingi ko ng paumanhin sa ating Ama, sa ating alahayang, dahil ako mismo nakakaramdam na pagkukulang sa Kanya. Lalong-lalo na kung hindi ko talaga magawa ang ipinapadama sa akin ng banal na Espiritu. Kaya may isang passage sa kasulatan na nagsasabi, do not grieve the Spirit. Do not grieve the Spirit of our Elohim. Because dangerous kung ang banal na Espiritu ay mag-grieve sa atin. Stay alert. Be watchful and pray. Yun ang paalala ng ating Misaya sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga apostoles. Watch and pray so that you will not give into temptation. So the more that we will watch and we will always praying to our Elohim, kumbaga ibinibigay natin ang prioridad sa ating alahayang, the more na hindi niya papahintulutan ang mga temptation na heavy. The more na poproteksyonan niya tayo sa mga hindi magandang pangyayari sa ating mga buhay. And the more we will obey to our Elohim, and the more we will make a priority, the more na mararanasan natin, makakamtan natin ang mga pangako ng ating alahayang mula pa noon hanggang sa kapanahunan ng Misaya na sinasabi nila. Ang Ama nagsasabi doon sa panahon ni Moses, kung ibibigay nyo ang best nyo, kung ako lang ang uunahin ninyo, lahat ng mga pagpapala na nakalaan dito sumasa inyo. Yun din ang sinabi ng Misaya, Matthew 6:33. But seek first His will, His kingship. Unang-una muna ang kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, kaya pala hindi tayo makakatayo. May mga panahon na hindi tayo makakatayo at tayo nanghihina. Tayo'y aakmang susuko sa ating mga buhay. Dahil nahahayaan yung temptation na makarating sa atin dahil nagiging watchless tayo, nagiging careless tayo, at hindi na tayo nakikipagniig sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ating Ama, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng tinatawag na prayer, pakikipag-usap, pakikipagniig sa ating alahayang. Sabi ng Misaya, could you not give me even a single hour? Ngayon mga kapatid, ito din ang ating ipaparating sa ating lahat. Unang-una sa akin, hindi mo ba ako masasamahan ng isang saglit upang tayo'y makapagniig? Uulitin ko lang ang sinasabi ng Misaya. Could you not stay watchful even a single moment with me? Ito ang tanong na ating iiwanan
sa oras na ito, mga kapatid. Ito ang katanungan at tanong na ating nilayan sa oras na ito. At sasabihin natin ang sinasabi ng ating Misaya. Hindi mo ba ako masasamahan sa aking kapigatian? Hindi mo ba ako masasamahan kahit isang saglit sa araw na ito? Hindi mo ba ako mapaglalaanan ng isang saglit sa araw-araw mong pamumuhay? Katagang ito, mga kapatid, sana'y tatatak sa ating mga puso't isipan, sa ating mga diwa, upang malalaman natin that we are His creation. Lastly, could you not stay a little while and alert with me? Hallelujah. I do. May alawa. Buong puso kong with your strength, my Father, with your strength, I will be. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, sana'y nakakapagbigay na naman tayo ng encouragement sa bawat isa sa atin, nakapagpapaalala sa mga dapat nating gawin sa patuloy nating pagsisikap na masunod ang kalooban ng ating alaya. And I say it again, Heavenly Father, Abba, Yahweh, with the union of our Messiah, thank you so much for being with us, and thank you so much for your sufficient grace to each and everyone. Hallelujah. Hallelujah. Praise. Yeah. Hallelujah, mga kapatid. Sa araw na ito, ako'y magsasabi, sa oras na ito, ako'y magsasabi na naman ulit sa inyo, tuloy-tuloy ang ating pakikibaga. As what our ancestor says, fight the good fight of faith. Be blessed and happy Sabbath once again. Shalom.